Assalamualaikum at magandang araw. For today's video, may pinuntahan pala kami ng sister ko somewhere in Lanao del Sur. Itong video na to ay ganap pala nung papauwi na ang mga manusya. Muntik na kami abutan ng gabi dun sa pinuntahan namin. Pasado alas 5 na ng hapon na makaalis kami. Medyo natagalan kami dun sa pinuntahan namin. Nung papauwi na kami, na-flatan yung sinasakyan namin kasi nabihan kami ni Kuya Driver na lumipat na lang daw kami ng masasakyan. While wala pa kaming nahanap na masasakyan, ay kinulit ko itong sister ko na ilibrihan niya ako nitong iniihaw na kulay orange na manok. Mabait naman itong sisi ko kaya yun nilibre niya ako. Saka bumili rin siya ng kanya dahil wala daw silang ulam. So yun na nga, pumili lang kami dyan ng part na manok na kukunin namin para maihaw na nila since hindi pa kasi naiihaw itong mga naka-display. Meron din silang inihaw na bangus kaya kumuha na rin itong sister ko ng isa para daw kay ama. As you can see, kumuha din pala ako ng dalawang atay. Meron din kinuhang iba itong sister ko pero hindi ko na matandaan kung ano yon. Nung makapila na kami, binigay namin sa kanila yung mga napili namin para maihaw na nila. Habang naghihintay kami, napansin ko na meron din silang tinitindang mga lutong ulam at gulay. Tsaka pwede ka rin dito kumain dahil may pagka-restaurant ito. Dahil mahilig ako sa pansit kaya kumuha ko ng 4 na serve. Mura lang naman ang pansit nila dito, 10 pesos per serve. Nung matapos na yung orders namin ihawin ay umuwi na rin kami ng sister ko dahil maggagabi na. Inabot ako ng gabi sa Marawi, 6:15 PM na makasakay ako ng sasakyan pa uwi dito sa tinitirahan ko. Bala ko sana ay dito ako matutulog sa bahay namin sa Marawi kaso tumawag yung kapatid ko na wala daw siyang kasama sa bahay namin. Kaya naman no choice ako kundi umuwi. Sa totoo lang kinakabahan ako umuwi kapag gabi lalo na kapag mag-isa lang ako. Kung dati-dati na excited akong umuwi kahit gabi, ngayon ayoko na. Hindi na kasi safe sa panahon ngayon ang umuwi ng gabi lalo na't kung babae ka pa at mag-isa ka lang. Alhamdulillah at nakauwi na rin ako mag alas 8 na ng gabi nang makarating ako sa bahay dahil sa ako'y nagugutom na kaya good ko na rin gi-prepare itong kakainin ko. Sa totoo lang hindi pa ako kumakain ng breakfast nang umalis ako sa bahay tas hindi rin ako kumain ng lunch kaninang tanghali, tanging biscuits lang ang nakain ko. Ako lang pala ang kakain dahil tapos na daw kumain yung kapatid ko. Kain po tayo. Hindi ko maubos itong ulam ko kaya tatabi ko na lang yung matitira baka maisipan ng kapatid ko na kumain mamaya pagkatapos na gumawa ng reports. Minsan kasi kumakain siya kapag nagugutom lalo na kapag nagre-review siya. Kinabukasan naman ay napagplanuhan ko magluto ng biyubog. May nabili akong hinog na saging na saba dito. Ito naman laman ng gabi kung tawagin namin ay palaw. 1 ligo na itong nakalagay dito sa may supot. Tapos ito namang ubi ay ito yung nabili ko nung nasa Marawi pa ako. Kulang na nga lang ay tumubo. Una ko na rin binalatan itong ubi baka kasi magtampo. Ito kasi yung medyo madami. Bukod pa doon ay may kaliitan ng size nitong mga ubi. Dahil medyo matagal na itong nakastack doon sa may supot na pinaglalagyan ko ay nabubulok na rin yung iba. Tapos yung iba naman na nagkakaroon na rin ng parang ugat. Kaya ang nangyari, konti lang talaga yung napakinabangan ko. Tingnan nyo naman, saglit ko lang iniwan itong binalatan kong ubi. Pagbalik ko ay ang dami ng langgam na nakapaligid dito sa may ubi. Itong pinoproblema ko nitong mga nakarang araw kung paano ko sila pupuksain. Nakaka-stress kasi ang mga langgam na to. Lahat na nga lang ay dinadapuan nila except na lang sa tubig at apoy. Kaya naman nung nakarang araw ay sa sobrang buwisit ko hinanap ko yung lungga na pinagtataguan nila. Kaya naman nung mahanap ko yung lungga nila ay agad na rin ako nagpakulo ng mainit na tubig. Siyempre marami pa rin nakaligtas na mga langgam nung time na binuhusan ko ng hot water yung bahay nila. Nagsitakbuhan kasi yung ibang mga langgam na hindi tinatamaan ng hot water. Alam ko nakakaawa sila pero mas nakakaawa kami dahil kahit yung kinakain namin ay nandun sila saka hindi sila belong sa family namin. So yun na nga, balik muna tayo dito sa lulutuin ko kung saan-saan kasi nakakaabot ng topic natin. Bago ko nga pala hiwaan itong ubi at palaw, hinugasan ko muna yan kanina. Ang cute nga pala ng pagka-violet ng ubi sa may gitna para siyang ay basta hindi ko ma-describe ng maayos. Bago nga pala yan lutuin, hinugasan ko ulit yan baka kasi may nakasingit na langgam kaya alisin ko muna. Dito naman sa kumukulong tubig, diretso kong inihulog itong lulutuin ko. Sunod ko na maasikasuhin na itong 12 pieces na hinog na saging na saba. Binilang ko pa talaga bali ang pagkakabili ko sa isang piling na saging na ito ay 25 pesos. Pumapatak na sa 2 piso ang isa. Okay na kahit papano hindi na ako logi. Kung sa palengke ko yan binili, malamang ay 40 pesos yan. Ito kasing saging inalok lang sa akin ng isang kakilala ko. Binuksan ko na rin pala itong kaldero upang matingnan kung luto na ba itong niluluto ko. Luto rin naman kaya inihalo ko na rin itong hiniwa kong mga saging. Saka ko naman nilagyan ng gata ng niyog or coconut cream. Mas creamy kasi kapag ganitong klaseng gata. Sinundan ko na rin lagyan itong asukal. Lahat ko na pala nilagay itong nakalagay sa garapon. Pagkatapos agad ko na rin yan hinalo-halo para mabilis matunay yung asukal. Maya-maya lang ay kumukulo na rin itong niluluto kong biyubog or kung ano man ang tawag niyo sa ganitong klaseng luto. Hinango ko na rin yan at agad na rin ako nagsandok nitong niluto ko. Pinalamig ko muna yan bago kinain dahil sobrang init. Baka kasi mapasok pa ako. Kain po tayo. At yun lang muna. Pa-like and pa-share naman ang page ko. Maraming salamat sa panonood. Bye!